What is up mga kachaw? Another good day. For today's episode, pag-usapan naman natin kung paano i-charge yung ating Bestion Pony whether sa AC outlet or sa DC charger sa mga malls or sa EV charging stations. I-explain ko rin sa video na to kung ano ba talaga yung 20-80% rule when it comes to keeping your battery healthy. Ang dami pa kasing nalilito dito mga kachaw. Sisimplihan lang natin yung explanation. And sasagutin ko rin yung mga basic questions regarding sa pagcha-charge and pag-alaga ng battery ng ating mga e-vehicle or e-cars, lalo-lalo ng ating mga Bestion Pony. So samahan niyo ako. Let's go! Okay, so yun na nga mga kachaw, no? Or paano nga ba ang tamang pag-charge ng ating mga Bestion Pony? By the way, ang Bestion Pony natin ay may kasamang AC portable charger na kung hindi ako nagkakamali, 2 kilowatt ang kanyang power or ang kanyang nabibigay na energy sa ating pony. So medyo mabagal siya. So based sa aking experience, from 30% to 99%, mga 6 hours inabot ang pagka-charge ng aking Bestion Pony. Sa DC outlet naman, may mga mangilan-ngilan na nagpapa-charge ng free katulad ng SM, sa may Tagaytay, pero mas mataas ng konti sa ating AC outlet charger or yung AC portable charger. Usually, ang nakikita ko sa net is around 7 kilowatt pataas. May 22, may 30 plus pa nga eh. Bihira ako makita ng mga below 7 kilowatts sa mga DC charger. So, as per yung dealer na nakuhaan namin, hindi advisable talaga mag-charge sa DC kasi masyadong malakas yung pumapasok na kuryente sa ating pony. Eh, maliit lang yung battery ng pony natin eh. Parang nasa 13 kilowatt lang ang ating battery. Although, ang ating battery ay lithium iron phosphate which is okay. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit okay yan. Ah, hindi pa rin advisable. Siguro pag emergency, halimbawa talagang walang choice, maluloban na kayo, as much as possible, 7 kilowatt or below 7 kilowatt charging station ang inyong hanapin. Huwag sa 22 mga katsama. Talagang makaka-stress ng battery yon. By the way, ang battery charger natin, yung type is GBT. Yun yung standard sa mga China brand na e-vehicle. Sa SM, ang sinusupport nila doon, kung di ako nagkakamali, is yung type 2. Pwede naman tayong bumili ng adapter sa Shopee or Lazada. May nabibili doon. So when it comes to charging mga kachaw, again, hindi advisable yung DC. So ang perfect talaga is yung AC na free charger na kasama ng ating Pony. So ang ginawa namin, nagpakabit kami ng sariling breaker para sa aming AC charger. Itong itsura niyan. Tapos 2 amperes yung mga linya para matibay and para sigurado. Yung mismong breaker, andun na yung ground nun. Tatlo yung saksakan kasi nung ano eh, portable AC charger natin. So dito kami lagi nagcha-charge. Ah, Gumawa ako ng vlog nung nakaraan, umakyat kaming Tagaytay. Medyo kinabahan ako no'n, inisip ko nga magcha-charge na ako do'n sa may libreng charging port sa may isang mall do'n. Pero since parang kakayanin naman yung baba, hindi na ako nag-charge. As much as possible, para maalagaan yung battery nyo, plan ahead kung gagamitin nyo yung Bestion phone ninyo. Malayo kayo, i-charge nyo na. And check nyo kung ilang kilometers yung pupuntahan nyo para makalculate nyo yung papunta at pauwing range para hindi kayo maagrabyado or hindi kayo makulangin sa charge ng battery. Tapos very important din mga kachaw, no, may bubong yung ating charging station or ating parkingan. Hindi lang dahil sa ulan to protect the vehicle sa ulan, kundi patotektahin na rin sa araw kasi yung init ang number one kalaban ng battery natin. Nasi-stress yung battery ng ating mga e-car kapag mainit yung surrounding. Pati siya, iinit siya pag sinacharge. Lalo na, madadagdagan yung init niya pag nakabilad lang sa araw. No? Kahit hindi ginagamit daw yan. Yung singaw ng lupa, may factor yan.
Okay, pag-usapan naman natin yung 20 to 80% rule. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng 20 to 80% rule? May napapanood ako at nababasa hanggang ngayon, hindi nila chine-charge more than 80% yung battery nila. Bawal daw, sabi nung kasa. Misconception yon mga kachaw. Ang ibig sabihin, to simplify, the 20-80% rule is yun yung best na status or state ng charge ng inyong battery kapag nakabagarahe. Ibig sabihin, pag hindi nyo naman gagamitin, huwag nyo nang i-full charge or i-charge ng more than 80%. Tapos, pag nagamit nyo naman, huwag nyo naman pabayaang below 20% yung battery nyo. Bakit? Kasi pag below 20% yung battery, nakaka-stress din sa ating battery sa e-car. And kapag always naka 100% yung iyong charge, nakaka-stress din. So as per Pony's manual nga nakalagay doon, charge it to 100% even once a week lang. For calibration yun malamang, for calibration purposes. So, tanong, pwede bang mag-charge ng more than 80% yung Pony natin? Yes, pwedeng pwede. Lalo na kapag meron kayong long ride or malayong pupuntahan the next day. Huwag nyo lang ibababad sa 100% yung Pony nyo kapag nakaparada. Yun yung nakaka-stress ng battery. Also, yung kaninang sinabi ko, since yung battery natin is a lithium iron phosphate battery, okay lang daw yan kahit mag 100% ka ng charge as per the YouTube battery expert na napanood ko. Hopefully, malagay ko yung avatar dito. Tapos, another basic question. Parang kinukumpara nila yung pony sa mga ordinary e-bikes. Just an FYI, ang ordinary e-bikes kasi mga kachaw, kapag kagagamitin mo yung e-bike mo, hindi mo pwedeng i-charge tapos gagamitin mo agad. Dapat at least mga 30 minutes to an hour resting period bago mo gamitin after charge. And kapag ba, kapag pagkatapos mo naman gamitin, ganun din, 30 minutes to an hour resting period before you can charge your e-bike. Ang best yun Pony at other EV kasi hindi na kailangan ng mga kachaw. Pwede mong i-charge and gamitin ka agad right after mo tanggalin yung charge mo, pwede mo yan gamitin agad. And pwede mo i-charge agad right after you used it. So, walang problema. So, yun mga kachaw, yun lang yung mga basic na technique na ginagawa ko no, on my end para mapangalagaan yung battery ng aking Bestion Pony. Kung meron pa kayong mga best practices, why don't you comment your practices below para makatulong sa ating mga Bestion Pony community or sa iba pang mga electric vehicle community na natin. So kung nagustuhan nyo yung ating episode for today, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, and bigyan mo na rin ako ng thumbs up at bisitahin mo yung channel ko para makita mo yung mga iba't iba nating uh, vlogs regarding sa Bestion Pony natin. By the way mga kachaw, meron akong ginagawang vlog ngayon. 1 week na hindi ko i-charge yung ating Bestion Pony pero araw-araw natin gagamitin. Actually, nasimulan ko na today. It's a Tuesday afternoon hanggang Sunday. Hindi ko nasimulan nung Monday kasi kahapon chinarge ko yung battery namin around 30% na lang kasi. So nag-charge ako hanggang 90%. Tapos gagamitin ko yung Bestion Pony namin hanggang Sunday. So mga 6 days yon. Hindi ko i-charge. I-update ko kayo araw-araw and hopefully you can watch the next video. So maraming salamat sa panonood niyo mga kachaw. Stay safe lagi. Ciao!